Thank you, Deacon. Good evening po sa ating lahat. So, I praise and thank the Lord sa opportunity sa prayer meeting na makapag-share ng salita ng Diyos sa ating o sa bawat isa sa atin sa gabing ito. So, sa tema po ng ng mensahe na ating pong pinag-aaralan sa buwan po na ito, yung Christ-centered family. So this time, ay nais ko pong i-share sa inyo ang ating pong pag-aaralan na may pamagat po na A Christ-centered Home. At ang ating passage ay makikita po natin sa Colossians chapter 3, verses 18 to 21. Babasahin po sa inyo ang mga talata na ito, pakisundan nyo na lang po ako sa inyo mga Bible. Colossians chapter 3 verses 18 to 21. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. May the Lord bless the reading of His Word. Bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay sandaling manalangin upang humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa patuloy na kalayaan na mayroon po kami upang makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, as we experiencing this freedom to study your word, may you help us, O Lord, na amin din pong ibigay ang aming puso't isipan sa amin pong pag-aaral ng mga salita, Panginoon. At maging intentional kami, Panginoon, sa amin pong pag-unawa sa iyong mga salita, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng desire, Panginoon, sa aming puso, na ito po ay aming isabuhay, Panginoon, aming sundin, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong patnubay at pangunguna sa oras nito as we study your word, Panginoon. May the Holy Spirit open our hearts and our minds and help us also, Lord, na amin pong matanggap, Panginoon, ang mensahe ng mga salita na siyang pagpapala na yung inanda para sa amin sa gabing ito. Sa po namin ipinagkakatiwala ang oras nito. Ito pong lahat ang aming samo at panalangin sa tanging makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So ang pamagat po ng ating exhortation this evening is A Christ-centered Home. At yan po ang makikita natin at mababasa dito po sa passage po na ito. So, after putting on the new self and letting the word of Christ dwell richly, as we read in verse 10 ng chapter po nito ng Colossians chapter 3 at sa verse 16, Paul applies this to home, the first and most important sphere for displaying the gospel. So, ang pamilya po ang kauna-unahan na kung saan ay dapat na makitaan ng pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. So, dito po sa passage nito, ang context po nito, gaya nga po ng nabanggit doon sa verse 10 and verse 16, nabanggit ni Apostle Paul yung new life or new self and yung the indwelling of the Holy Spirit or of Christ richly in the life of these believers. So ngayon, dahil sa pananahan ng Panginoon sa magitan ng Banal Espiritu sa buhay ng mga Kristiyano, dapat naroroon din po ang pagsasabuhay, unang-una, sa loob ng pamilya. So dito bilang ang Panginoon ang sentro ng tahanan ng mga
pamilyang Kristiyano, ang tanong, what are the expected values in a Christ-centered home? Ano ba ang inaasahan na mga value na meron o values na meron ang isang Kristiyanong pamilya na ang Panginoon ang siyang sentro? So kung noong nakaraang Huwebes, ang ating po nag-aaralan ay kung ano ang dapat na pundasyon ng pamilyang Kristiyano kung saan ang Diyos o ang Panginoon ang sentro. So, sa pagkakataon po ito, ang atin naman pong pag-aaralan dito sa magitan ng tanong natin, ano dapat ang inaasahan na mga values sa isang tahanan na mga mananampalataya na kung saan si Kristo ang sentro. So, there are three truths na ating pong pag-aaralan. Doon po sa expected values in Christ-centered home. So, dako po tayo sa una. Ang una pong expected values sa isang Kristiyanong pamilya na si Kristo ang sentro. Una ay yung the mission of the wife. So titingnan po natin yung the mission of the wife. At ito po yung respecting God's order. Yung pagrespeto kung ano yung pagkaka-order o yung pagkakaayos ng Diyos sa isang Kristiyanong tahanan o sa isang Kristiyanong pamilya. So sa verse 16 o sa verse 18, mababasa po natin dyan, ang sabi po sa verse na yan, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. So bilang isang pamilyang Kristiyano na si Kristo ang sentro, pagdating po sa isang miyembro ng tahanan na walang iba kundi yung may bahay, yung wife. So pagdating po sa wife, ang sabi po dyan ni Apostle Paul bilang puspos ng Banal na Espiritu, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. So dito po sa sa isang parte ng tahanang pamilya, ng tahanang Kristiyano, sa katauhan ng mga nanay, so naroroon po dapat ang pagpapasakop sa asawang lalaki. So ang tungkulin na ito ng asawang babae ay hindi po simple dapat na titingnan o unawain ng mga mga ilaw ng tahanan, kundi ito po ay titingnan sa magitan ng pagiging utos po nito. So this submission of the wife to their husbands is a mandate. So ibig sabihin, ito po ay utos at hindi po ito optional. Bilang utos, it tends to be obeyed. Ito po ay dapat na ginagawa, sinusunod. So submission means yielding to the husband's God's given headship. So gaya po ng binanggit ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 24, sabi rito ni Apostle Paul, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Ang pagkapasakop daw po sa asawang lalaki ay gaya ng pagkapasakop sa Panginoon. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. So let us understand na ang setting ng
sabi po na ito ni Apostle Paul, ito po ay Kristiyanong pamilya. Kaya naruroon po dapat sa bahagi ng mga kalalakihan na sila po ay karapat-dapat na ang kanilang asawang babae ay magpasakop sa kanila. And so, since it is a Christian family, ang tungkulin ng asawang babae ay ang magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Yes, there are shortcomings and weaknesses on the part of husbands. But then as Christian family, ang tungkulin po ng asawang babae ay magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Dahil gaya nga po ng binanggit dyan ni Apostle Paul in Ephesians chapter 5, na sabi niya, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Ang pagpapasakop po sa asawang lalaki bilang pamilyang Kristiyano ay gaya ng pagpapasakop din sa ating Panginoon. Then, secondly, na atin po ditong papansinin ay yung the motive. The motive of submission, of submitting to the husbands of the wife. So ano po yung nabanggit dyan? Sabi dyan sa second part ng verse 18, as is fitting in the Lord. As fitting in the Lord. So that's the motive of submission to the husbands of the wife. So this is not blind obedience to culture, but obedience to Christ. So, sabi din po ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 3, verses 1 to 2, likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. When they see your respectful and pure conduct. So kung atin pong susuriin yung ating babasahin yung context nitong sinabi ni Apostle Peter, dito actually yung kanya pong sinabihan nito ay yung mga asawang babae na mayroon pong unbelieving husbands. So ngayon, sa patuloy pa rin na pagpapasakop ng asawang babae na naging mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kahit pa man ang kanyang asawang lalaki ay unbeliever, siya ay patuloy dapat pa rin na magpasakop sa motibo na kung saan sabi diyan sa second part ng verse 1, they may be won without a word by the conduct of their wives. And then sa verse 2 sabi diyan, when they see your respectful and pure conduct. Dahil sa pagpapasakop ng asawang babae, kahit pa man unbelieving yung kanyang husband, dahil sa magitan ng kanyang respectful and pure conduct, ay maaring madala sa Panginoon ang asawang lalaki na di mananampalataya. So meron pong comment sa bahagi na ito si John Calvin, sabi niya, the subjection of the wife is placed under the government of the Lord, where the husband commands what is right. He is to be heard and obeyed. But if he commands anything that is opposed to the word of God, the wife ought to prefer God to man. Yan. So sa lang po, sa provision or yung provided na yung iuutos ng husband sa kanyang asawang babae ay naaayon po sa kalooban ng ating Panginoon.
So kung yun po ay labag na sa kalooban ng Panginoon, gaya po ng sinabi dyan ni John Calvin, the wife ought to prefer God to man. So, as Christian family, as Christian home, bilang bahagi ng tahanan, ang asawang babae dapat ay magpasakop sa kanyang asawang lalaki. So that's the expected value inside the Christian home. Ang asawang babae ay magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Then, pangalawa po na expected value sa isang Kristiyanong tahanan, pagdating po sa mga asawang lalaki, makikita po natin dyan yung the love of the husband. So the love of the husband reflecting Christ's sacrifice. So the second member of the Christian home, ang asawang lalaki ay dapat na kanyang mahalin o ibigin ang kanyang asawang babae. Gaya po ng nabanggit dyan sa verse 19. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Again, ang ano po na ito, particularly in our text dito sa Colossians chapter 3, ito po ay Kristiyanong pamilya. Kaya pagdating po sa dinadahilan minsan ng ibang mga asawang lalaki, na papaano ko mamahalin yung aking asawang babae, napaka-nager. Diba? Ganyan minsan yung mga dinadahilan. But then, bilang Kristiyanong pamilya, na context po ng ng sulat na ito ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Colose, dapat po sa bahagi ng asawang lalaki, ang asawang lalaki dapat niyang ibigin ang kanyang asawang babae. So, ano po yung mga makikita natin dito na mahalagang katotohanan? Una, it is a positive command. Yung the positive command, sabi diyan, husbands, love your wives. So sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. So, kaya kung magtatanong po ang mga tatay natin kung paano ba dapat mahalin ang asawang babae. So sabi diyan ni Apostle Paul, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Ibig sabihin, dapat yung uri ng pagmamahal ng isang Kristiyanong asawang lalaki sa kanyang Kristiyanong asawang babae ay yung uri ng pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon sa simbahan. Ano po yung uri ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang church? He gave himself up for the church. So, in other words, dapat po yung sacrificial kind of love for his wife. Yung pagmamahal dapat ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae as Christian family. Then, secondly, na atin pong titingnan dito yung the negative prohibition. Yung phrase dyan na do not be harsh. Diba? Sa second part ng verse 19. So, yung word na harsh po dito, ito po yung bitterness, anger, or domineering tyranny is strictly forbidden. So hindi po dapat bilang mag-asawang Kristiyano po sa bahagi po ng asawang lalaki, hindi po dapat maging harsh ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Hindi dapat maging bitter
Hindi dapat maging ano po, no? Yung magagalitin, hindi dapat yung tinatawag na domineering tyranny. So, yan po yung prohibition sa mag-asawang Kristiyanong sa mag-asawang Kristiyano. Lalo na bilang namumuno sa tahanan. Kaya sabi din po ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 3 verse 7, likewise husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. And then, sabi po ang comment po dito ni Matthew Henry, husbands must love their wives with a love of esteem and affection, not using them as servants, but as their own bodies, not bitter against them, not using harsh or reproachful language or being cross and ill-humored. So, ganyan po dapat ang uri ng pagmamahal na ibinibigay ng asawang lalaki na mananampalataya sa kanyang asawang babae na mananampalataya bilang Kristiyanong pamilya. Then, the third truth na atin titingnan dito yung the obedience of the children. So, yung the obedience of the children is honoring God's authority. So children, obey your parents and everything for this pleases the Lord. At dito po sa bahagi na ito pagdating sa mga anak, bilang pangatlong bahagi ng pamilya, so titingnan po natin dito yung dalawang napakahalagang bagay. Una, yung the scope of command. Sabi diyan, children, obey your parents in everything. But then, doon po sa word na everything, as the children obey their parents, it is within the bounds of God's law. So gaya po kanina sa sa pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. So, yun po ay gaya din dito sa mga anak, na pagdating po din ng pagsunod ng mga anak sa kanilang mga magulang, as Christian family, na context po dito ng ating passage, ang lahat, ang susundin ng mga anak sa kanilang mga magulang, is assumed that within the bound of God's law. So dapat po ay naaayon sa utos o sa mga salita ng Diyos. Kaya sa bahagi po dapat ng mga anak, since na ito po ay naaayon sa kalooban ng Panginoon, ang nais ng magulang na dapat ay sundin o gawin ng mga anak, ang mga anak ay dapat na sumunod, maging masunurin sa kanilang mga magulang. Then, secondly, titingnan po natin dito yung the motive of the command. So sabi diyan yung second part ng verse 19 o 20, yung phrase po na for this pleases the Lord. Yung pagsunod ng mga anak sa mga magulang ay nakakapagbigay lugod sa Panginoon. So, obedience to parents is framed as an act of worship toward Jesus. So, as Christian children, if you are truly converted to the Lord, kung talagang totoo yang iyong pagkakilala sa ating Panginoon, you are after doon sa kaluwalhatian at yung makakapagbigay lugod sa ating Panginoon. At ang nakakapagbigay lugod sa ating Panginoon bilang mga anak ay ang sumunod sa mga magulang as Christian
family. So again, sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land." So ito po ay utos, may kasamang pangako mula sa ating Panginoon. So kaya yung motivation ng utos na ito sa mga anak na sumunod sa mga magulang, ito ay utos ng Panginoon. Bilang utos, it tends to obey. And failure to obey, children are sinning against the Lord. Nagkakasala ang mga anak dahil ito ay utos ng Panginoon. Kung hindi ito susundin, ay magkakasala sa ating Panginoon. And then, the second motivation here ay yung promise ng Panginoon. So yung yung unang motivation sa pagsunod sa mga magulang ng mga Kristiyanong anak, sa kanilang mga Kristiyanong magulang, ay yung utos, ito ay pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Ito ay utos ng Panginoon. And then yung pag-avail doon sa promise ng ating Panginoon. Then sabi din po sa Luke chapter 2 verse 51, "And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. And his mother treasured up all these things in her heart." So makita po natin dito yung example ng ating Panginoong Hesukristo mismo. So dito makita po natin kung paano siya nagpasakop sa kanyang earthly parents. Na bagamat siya ay Diyos na nagkatawang tao, kahit pa man siya ay Diyos sa katawan na nagkatawang tao, makita po natin dito na ang ating Panginoon ay nagpasakop sa kanyang mga magulang. So ang comment din po dito ni Thomas Watson, obedience consists in three things. 1, reverence in the mind. 2, respect in the speech. Then 3, readiness in the action. Children must observe their parents' commands. Yan. So yung mayroon po dapat paggalang sa kanilang isipan, mayroon po dapat respeto sa kanilang pananalita, at may kahandaan na sumunod sa mga magulang. Yan po yung uri ng pagsunod dapat ng isang ng mga Kristiyanong anak sa kanilang mga Kristiyanong magulang. Then the fourth truth and last na atin dito ang titingnan, yung the nurture of the parents. So sabi diyan sa verse 21, "Fathers, do not provoke your children lest they became discouraged." Yan. So dapat naroon po yung nurture ng mga magulang sa kanilang mga anak. At ganun din po sa pagdating na sa bahagi ng lalaki sa kanyang asawang babae. So dito, papasin po natin yung tatlong napakahalagang bagay dito. Una, yung the command of prohibition. The command of prohibition. Sabi diyan, "Fathers, do not provoke." So ibig sabihin po nito, avoid exasperating children through favoritism. Then harsh micromanagement or unrealistic expectation. So yun po yung ibig sabihin ng ng command na ito, na fathers, do not provoke your children. So ito po ay binanggit din ni Apostle Paul in Ephesians chapter 6 verse 4, na sabi po sa verse na ito, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord."
And then in Psalm chapter 103, verse 13, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Then, pangalawa po na mahalagang bagay na ating titingnan dito, pansinin, yung the consequential result. Sabi diyan, Father, do not provoke your children, lest they became discouraged. So yung ano po dito, no, yung word na discouraged, literally, broken in spirit or losing heart. So yun po yung discouragement na magiging consequential result doon sa pag-provoke ng father sa kanilang mga anak. Kaya ang sabi po rito ni William Bokenstein, yan. Sabi niya, inestimable damage is done by parents who provoke their children and cause them to become discouraged. The word literally means to lose energy or passion. God commands parents to raise their children with godly nurtures. So, yan po dapat ang pakaingatan ng mga magulang pagdating sa kanilang mga anak. Do not provoke them lest they become discouraged. So, as Christian family, ito po yung expected values sa bawat isa na dapat ay bilang mga mananampalataya, yun po yung i-express sa bawat isa upang ang patutuo ng isang Kristiyanong pamilya ay tunay na maging epektibo sa harapan ng mundo o ng mga tao. In conclusion, sa ating pong conclusion, the resurrected life of Christ must radically transform the Christian's household. Paul outlines a distinct gospel-shaped order for the family, where wives submits, husbands sacrificially love, children obey, and parents nurture. All of this is for the glory of Christ. As Christian family, the life of the Christian family is for the glory of Christ. Now, how can a Christian family glorify Christ? Gaya po ng ating napag-aralan, the wife should submit to her husband. And the husband, the Christian husband, should love his wife as Christ loved the church. And the children should obey their parents. And the parents should nurture their children. That's the expected value for the Christian home or Christian family. Yan po dapat ang nangyayari at nakikita sa isang Kristiyanong tahanan o pamilya. So tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat muli, Panginoon, sa iyo pong mga paalala na bilang Kristiyanong pamilya, Panginoon, ito dapat ang nakikita sa loob ng tahanan sa pagitan na mag-asawang lalaki at babae at sa mga anak na mga mananampalataya at sa mga magulang sa kanilang mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, na minsan pa ang ganito pong expected value for the Christian home ay muling makita, Panginoon, sa Kristiyanong pamilya
sa aming panahon ngayon at particularly sa iglesia pong ito, Diyos. Ikaw dinawa, Panginoon, ang magkaloob ng kalakasan, Panginoon, sa bawat miyembro ng pamilya na bilang mga mananampalataya ay tunay pong maisagawa ang mga inaasahan na mga values na ito, Panginoon, sa loob ng Kristiyanong tahanan. Sa po namin ipinagkakatiwala ang lahat, O Diyos, at ang lahat ng kaluwalhatian ay amin pong ibinabalik sa iyo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.